July 10, 2026, Biyernes. Maulan ang weekend natin mga kaarangkada dahil sa pinalakas na habagat na dala ng bagyong Inday. Kaya doble ingat po tayo ha. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. 10 magkakamag-anak sa Sarangani, patay matapos matabunan ng landslide dahil sa habagat na pinalalakas ng bagyong Inday. Iba't ibang lugar sa bansa nakahanda sa posibleng epekto ng Inday Enhanced Habagat. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng mga ahensya para sa mabilis na pagresponde sa mga maaapektuhang residente. House Prosecution Panel, pinatitigil ang bullying sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Singil ng Meralco, pataas ngayong Hulyo. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo sa susunod na linggo. Patay ang 10 magkakamag-anak sa Malapatan, Sarangani Province matapos matabunan ng gumuhong lupa. Sinasabing lumambot ng lupa dahil sa pag-ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya. Hindi pa man nakabangon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol isang buwan ang nakaraan, muling sinubok ang mga residente sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province matapos ang pagbaha kahapon at nakaranas na naman ang pagguho ng lupa sa Sitio Fundao, Barangay Poblacion, alas 3 ng madaling araw kanina kung saan 2 pamilya ang natabunan. Sa video, manu-manong hinukay ng mga residenteng ito ang mga bangkay ng mga biktima. Ayon sa report ng MDRRMO Malapatan, binisita lang ng magkakamag-anak ang kanilang sakahan sa lugar at doon na rin natulog, ngunit sa kasamaang palad, doon na rin sila naabutan ng landslide. 7 bangkay ng mga biktima ang narecover ng rescue team kaninang umaga. Nasundan ito ng pagkahukay ng katawan ng 31 anyos na lalaki na sinubukan pang dalhin sa pagamutan, ngunit namatay din. Nitong hapon, nahukay naman ang 2 pang bangkay. Ang mga biktima ay ang kinilalang mag-asawa na PROC chairman, kanilang mga anak at mga apo na pawang menor de edad. Nasa iisang bahay lang ang magkakaanak, kaya magkakasama din silang natabunan ng gumuhong lupa. Nahukay na natin lahat. Ang patay talaga na doon galing sa hukay is 9. Kanina, meron kaming pasyente, kasi buhay pa man yun, nung dinala namin sa hospital, dead on arrival na. Mahulog na ito na 10 na talaga ang casualty na patay. 2 pamilya na magkakamag-anak, may mga bata, matatanda. Sa ngayon ay patuloy pa ang clearing operation sa lugar. Samantala, sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy din ang search, rescue and retrieval operations para sa nawawalang matandang lalaki matapos tangayin ng rumaragasang tubig baha sa Talayan River. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakahanda na ang lungsod Quezon sa epekto ng umiiral na habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Naka-high alert status naman ang 4 na flood-prone barangay sa lungsod. Live mula sa Quezon City, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Jack, isa nga ang Quezon City sa mga maraming lugar na binabaha dito sa Metro Manila at kanina nga sinubok sila ng mga baha dito sa ilang mga major roads dito sa Metro Manila o sa Quezon City, papunta yan doon sa Maynila. So may mga naitalang mga gutter deep na mga baha kanina dahil nga doon sa biglaang pag-ulan kaninang pasado alauna. Simula kaninang umaga, mahangin at makulimlim na ang ilang parte ng Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila. Pero pagdating ng hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na umakyat sa gutter deep ang taas ng baha sa ilang parte ng Quezon City, partikular na sa Quezon Avenue. Pahirapan para sa mga motorista ang pagbiyahe at pagtawid dito dahil sa lakas na ulan at halos zero visibility rin. Ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, inaasahan na daw ang ganitong sitwasyon kaya maaga silang nagmonitor sa iba't ibang parte ng lungsod lalo na sa mga madalas bahain. Nakabantay ang kanilang pwersa sa galaw ng bagyo at sa posibleng epekto ng habagat sa buong Metro Manila.
Ayon kay QC DRRMO spokesperson Pichi De Leon, inalerto na nila ang bawat distrito ng lungsod para matiyak ang kaligtasan ng mga residente na malapit sa mga ilog. Lahat ng 6 districts, meron kaming satellite na camp na site para naka-preposition na yung mga rescue capabilities namin like the rubber boats. Tapos yung manpower na lang, pag nag-activate kami tomorrow, pupunta na sila sa kanilang mga assigned na sites. 4 na barangay ang naka-high alert status dahil ito ang mga flood-prone areas. Kabilang dyan ang Barangay Tatalon, Barangay Bagong Silangan, Barangay Apolonio Samson at Barangay Bahay Toro. After ng briefing ng council, the next briefing will be with the barangay. So updated talaga sila and trained naman, may mga BDRRMC sila. So they know what to do already. Kaya ngayon, yung mga flood-prone barangays, getting ready na rin sila. Nakaabang na rin para sa deployment ang mga kagamitan ng sasakyan ng QCD-RRMO. Higit 300 ang mga tauhan nila na sumasama sa mga operations kung i-activate na ito. Nakahanda rin daw na ipakalat ng departamento ang kanilang accredited volunteers pati na rin ang mga sasakyan at mga rescue boats na nakaantabay para sa mga operasyon. Sa ngayon, hindi pa nagdedeklara ng preemptive evacuation ang buong lungsod dahil hindi pa umano nakataas ang orange rainfall warning sa Quezon City. Sa Barangay Bagong Silangan naman, nakapesto ang permanenteng evacuation center ng lungsod para sa mga gustong lumikas. Samantala, sa bahagi naman ng Maynila, umabot rin ng gutter deep ang baha sa ilang parte ng lungsod gaya sa Quezon Bridge. Naipon rin ang tubig sa kalsada sa bahagi ng Padre Burgos at tapat ng Liwasang Bonifacio. Apektado rin ang trapiko sa lugar at kalbaryo din sa mga pasahero na bumabiyahe. Jack, kaninang alas 4 ng hapon ay tinaas na sa orange rainfall warning itong itong Metro Manila, particular itong Quezon City, partiyan doon. At ngayon nga ay bahagyang nagkakaroon na naman ng kulimlim dito sa area ng Quezon City. At itong area na kinatatayuan natin, Jack, ay isa rin ito sa mga flood-prone area dito sa Quezon City. At katunayan, ito papakita lang natin dito sa gilid. Meron sila ditong monitoring nung mga baha dito na umaabot sa 2 feet hanggang sa 7 feet. Kung makikita nyo, Jack, kanina nga daw sabi ng mga residente na nandito ay umabot yan ng hanggang 3 feet yung baha dito sa area na to. Dito yan sa may NS Amoranto at bawat lugar nga daw dito, sabi sa atin ng mga residente, ay talagang sa tuwing lumalakas yung ulan ay nagkakaroon ng baha. Pero ang maganda nga daw dyan ay kapag tapos nung ulan na yon ay mabilis din naman daw nagsasubside itong baha dito sa NS Amoranto. Jack. JM, no, dati nagko-cover din ako sa area na yan sa NS Amoranto. Natanong mo ba yung mga residente dyan kung pag sa ganitong panahon ay inililipat na nila yung kanilang mga kagamitan sa second floor ng kanilang mga bahay kung meron silang second floor? Kung ba naghahanda na sila? Jack, actually yan yung mga tinanong natin kanina nung naglibot tayo dito sa area at yung ilan nga sa kanila ay ganyan nga yung ginagawa. Yung iba, preemptive na talaga kapag may mga ganitong paparating na bagyo o kaya malakas na ulan, sinabihan ng Pag-asa na mayroon nga malakas na ulan na darating dito sa Quezon City ay agad nilang itinataas yung kanilang mga gamit. Yung iba naman, ito kasi mga nasa likod dati, itong mga establishmento, kung makikita ninyo, yung mga area na to nakataas na siya. So ibig sabihin, tinaas na talaga nila, handa na sila dun sa posibleng mangyari. Kasi itong area na to nasa likod natin, Jack, isa to sa mga pinakamalalim. Ayon sa mga residente, umaabot to ng halos bewang yung taas, lagpas pa nga minsan dahil nga pababa yung area na to. Kaya yung, kung mapapansin mo, pag dumaan ka sa area na to, sa mga establishment, halos nakataas lahat dahil nga iniiwasan na nilang abutin sila nung baha. Jack. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. JM Pineda. Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bagyong Inday. Pinakilos na niya ang mga ahensya para mabilis na makapagresponde sa mga apektadong residente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Morning po. Hapon po kayo. Ito ang sinabi ni Atty. Zulaika Lopez, Chief of Staff ni BP Inday Sara Duterte sa pagbisita niya sa Senado kahapon. Hirit naman ng prosecution panel. Maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Giit naman ng palasyo, hindi sa pamumulitika at hindi sa impeachment ni VP Sara nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi sa Bagyong Inday. Mas marami pong dapat na
trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, personal na binabantayan ng Pangulo ang galaw ng bagyo at ang mga posibleng pagbabago sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday. Kabilang sa mga paghahanda ang paglilinis ng MMDA sa mga drainage system at naglagay ng lahat ng 73 pumping stations sa standby para sa posibleng pagbaha. Nakahanda rin ng DSWD na may higit 4.7 million family food packs sa buong bansa. Kabilang ang higit 200,000 food packs sa Cagayan Valley at 23,000 naman para sa Batanes. Inilagay na ng DOH sa Code White ang mga regional office at mga ospital nito upang matiyak ang agarang pagresponde sa anumang health emergency na maaaring idulot ng Super Typhoon Inday. Nakaalerto na ang lahat ng Coast Guard districts sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon, kabilang ang Bicol, Apari, Northwestern Luzon, Eastern Luzon, National Capital Region Central Luzon at Southern Tagalog. No, so roughly mga nasa 15,000 Coast Guard personnel yung nakaantabay po dyan, kasama na po yung mga tao natin dito sa headquarters, upang panitiliin po natin na nakahanda at sa mga oras na kakailanganin, tayo po ay may i-deploy at ready for rescue, sir. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Bagamat hindi direktang tatamaan ng bagyo, nakaalerto pa rin ang Cagayan de Oro sa posibleng magiging epekto ng bagyong Inday at habagat. May umaarangkadang balita si Jam Nueva. Nakaalerto ang Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa lungsod kaugnay ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at habagat. Ayon kay Nick Habagat, Department Head 2 ng CDRRMD Cagayan de Oro, hindi direktang tatama sa lungsod ang weather disturbance na kasalukuyang minomonitor. Gayunman, posible pa rin makaranas ng thunderstorms at pag-ulan ang Cagayan de Oro na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa lalo na sa mga landslide-prone areas. Mayroong 26 na barangay na itinuturing na high risk sa landslide, kabilang ang barangay poblasyon. Mahigpit ding binabantayan ng CDRRMD ang mga hinterland barangay dahil sa posibilidad ng pag-ulan sa matataas na lugar. Ayon kay Habagat, mahalaga ring bantayan ang mga karatig lugar sa Bukidnon gaya ng Talakag, Baungon, Libona at Manolo Fortage dahil ang tubig mula sa mga lugar na ito ay dumadaloy patungo sa Cagayan de Oro. Catch basin ng Northern Mindanao for this runoff water from four municipalities of Bukidnon, that's Talakag, Baungon, Libuna, and Manolo Fortage. So dito lahat yan babagsak. Nagpreposisyon na rin ang CDRRMD ng emergency resources sakaling kailanganin ang agarang paglikas ng mga residente. Ang naka-unit lang ni Cagayan de Oro is that if we have this evacuation, natin binibigyan agad ng mga ayuda or mga relief goods. We're activating our community kitchen para makakain sila ng hot meals. No? Hindi sila yung magluluto. Hinimok naman ang mga residente, lalo na sa mga hinterland barangay at flood-prone areas na patuloy na subaybayan ang weather updates sa internet, sa radyo at mga opisyal na advisories ng lokal na pamahalaan. Mula Cagayan de Oro City, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Inulan ang ilang bahagi ng Mindanao. Hindi lang tao ang umiwas sa rumaragasang tubig, maging ang mga ahas. Yan ang umarangkadang balita ni Maan Macapagal. Kita ang ragasan ng baha sa Barangay 5, Langasihan, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Sa video ni Dave Yakyek, umaapila na siya ng tulong dahil inaanod na ng baha ang kanilang bahay. Nakunan din niya ang pag-urong ng mga sasakyan nang mapansing tumataas na ang baha. Sa Barangay Managok, Malaybalay City, nahuli ng mga residente ang mga naglalabas ang mga malalaking ahas. Sa kuha naman ni Normilia Kulis Saban, kitang baha ng ilang alsada katulad sa harapan ng istasyon ng pulis sa Dato Salibo sa Maguindanao del Sur. Sa
Sa video naman ni Jude Michael EF, makikita ang unti-unting paglamon ng tubig sa ilang mga bahay sa sitio Sinumbalian, Barangay Kulube, Palimbang, Sultan Kudarat. Sa Talayan hanggang leeg na ang taas ng baha. Kaya't patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Talayan. Katuwang nilang PDR, RMO, BFP, PNP at AFP sa pagligtas sa mga kababayan nating naipit sa baha. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsiserbisyo para sa Pilipinas. Nananatiling pabugso-bugso ang ulan at hangin sa Batanes. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction Management Office, wala pang preemptive evacuation sa mga residente doon. Sa kabila nito, sinabi ni Batanes LDRRMO Head Dan Esdicul na malakas at mataas ang mga alon sa lugar. 35 mga turista rin daw ang aniya ay stranded dahil sa mga kanseladong flights. Sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ng signal number 2 ang Batanes dahil sa habagat na patuloy na pinalalakas ng bagyong Inday. As of now, ang food stock dito sa Batanes ay nasa okay naman na level. Ganun pa man ay nakahanda pang ating family food pack, hygiene kits na naka-preposition sa bawat munisipyo. Just in case nakakailanganin, ay pwede mahugot anytime sa kanilang mga munisipyo. Sa ngayon naman ay normal naman lahat, pati kuryente, tubig, saka communications. And we're hoping na ma-sustain dito dahil yan yung pinaka-critical sa amin pagdating ng mga ganitong bagyo. So hopefully ay mayuwang maayos. Humina na ang bagyong Inday na nasa extreme northern Luzon pero ang habagat napalakas ng bagyo. Dahil dito apektado ang malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. Alamin natin ang latest update ng lagay ng panahon mula kay Justin Ignacio live mula sa Pag-asa. Justin. Jack, andito nga tayo ngayon sa Pag-asa kung saan base sa pinakahuling update ng ahensya alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyong Inday sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour na may pagbugsong 170 kilometers per hour. Mula naman sa yellow rainfall warning, itinaas na nga rin ng Pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Ibig sabihin nito, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala nakataas naman sa wind signal number 2 ang Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman sa ilang bahagi ng Babuyan Islands, ilang bahagi pa ng Cagayan, Isabela, Apayao at northern portion ng Abra. Gayon din sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Tila hindi pa nararanasan ang mga pag-ulan nitong Biyernes ng umaga sa Metro Manila. Pero nang sumapit ang alas 11:30 kanina, bumuhos na ang mga pabugso-bugsong mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa bansa, palalakasin naman ng habagat ang mga pag-ulan lalo na dito sa Metro Manila. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa East 30 kay Ana Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, hindi lamang ito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang parte pa ng Luzon, lalong-lalo na sa western section at ilang bahagi pa ng Mimaropa. So sa ngayon, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique. May direktang epekto naman ng bagyo ang Batanes, kaya't itinaas pa rin ng Pag-asa ang signal sa lugar na ito. Mula Super Typhoon, humina na ang bagyong Inday sa typhoon category na lamang at inaasahang babaybay palabas ng Philippine Area of Responsibility patungong mainland China. 2 namang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa ngayon. Sa ngayon, meron po tayong 2 nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So dito sa may west at dito sa may east. So yan po na possible na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng probability siya na maging bagyo, pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posible makapagpaunlan or makapagpa-enhance ng ating habagat. Patuloy namang pinag-iingat ng ahensya ang publiko, maging handa at parating maging updated sa lagay ng panahon.
Jack, inaasahan naman na bukas ng umaga o tanghali lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Inday patungo sa east ng mainland China. Pero dahil sa habagat, magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan hanggang Linggo. Sa katunayan, posible pa nga raw yang mag-extend sa mga susunod pa na araw. Bahagya namang makikita ang improvement sa lagay ng panahon sa Martes, pero magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. Balik sa'yo, Jack. Okay, maraming salamat, Justin Ignacio. Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho. Hello, Miss Nina and Sir Jack at sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Trending sa social media ang breakup ni Miss Flawless and online star na si Sashna Laparan matapos nitong i-reveal na hiwalay na sila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Usap-usapan pa rin ang 50 million pesos na utang at ibinigay na lang niya para maging panimula. Ang buong chika, heto na, nauna sa Joy Hot Exclusives. Nakasama natin si Sashna sa press con at contract signing para sa bago niyang ini-endorsong kumpanya. Dito, agad natin siyang kinamusta matapos na naging revelation sa hiwalay nila ng kanyang non-showbiz boyfriend. Lagi kong sinasabi, lahat ng mga nangyayari sa akin, lagi siyang may kapalit naman na maganda. So this one, blessing to sa akin eh. At happy na happy ako kasi hindi pa rin ako pinapabayaan ni Lord. At hindi ako yun talagang sobrang down na down kasi sobrang dami kong support system. Paano nga ba mag-move on si Sashna kapag nasa ganitong may pinagdadaanan siya sa love life? Parang mas ako kasing tao, gusto ko yun talagang nag-work ako, gusto ko nabibisi ako. Ano naman kaya ang naging payo sa kanya ng kanyang ina na nagsisilbing manager niya sa kanyang karera? Ngayon, actually, ang laging kasama ko lang talaga ngayon yung mom ko. Doon ako na parang na-feel ko na sobrang swerte ko pa rin talaga kasi meron akong support system, yung family ko talaga, hindi nila ako pinapabayaan. Samantala, bukod sa pagiging social media star at endorser, isa ring CEO and brand owner si Sashna. Paano naman siya pumipili ng magiging ambassador niya sa kanyang kumpanya? Kailangan din talaga yung magiging face ng company mo or ng brand mo talaga is yung talagang proven and trusted na. At parehas din kami ng paniniwala ni Ma'am Cheryl na syempre kailangan natin mapamalitaw, mapakalat kung ano bang meron sa brand na to. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusive. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina. Salamat, Jai Ho. Thank you po. Pagbisita ni VP Sara at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng Sandigan Bayan. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Maaari pang magbago ang pananaw ng publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo ayon sa isang eksperto. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Naging usap-usapan ngayong linggo ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan umani ito ng samot-saring opinyon at komento mula sa publiko. Pero tuluyan ba itong nakaapekto sa pananaw ng bawat Pilipino? Ayon kay Professor Guido David, wala pa siyang nakikitang malaking epekto sa pagbabago ng pananaw ng taong bayan pagdating sa impeachment. Para sa kanya, hindi pa nagbabago sa ngayon ang pananaw o biases ng publiko. Dagdag pa niya, 30 hanggang 40% ng Pilipino ang nananatili pa ring undecided at hindi pa makapili ng kanilang posisyon kaugnay ng impeachment. Pero naniniwala siya na posibleng sa mga susunod na linggo ay makikita na ang ilang pagbabago. But I think over the course of the discussions, there could be some changes that we will see. So especially depending on what is being presented by both the prosecution and the defense.
Samantala, matatanda ang una nang naglabas ng survey ang Okta Research kaugnay ng patas, impartial at evidence-based na impeachment process. Batay sa survey, lumalabas na 19% o 1 sa 5 Pilipino ang nagsasabi na kumpiyansa sila na base sa ebidensya ang magiging desisyon ng mga senadora, habang 32% naman ang nagsasabi na magiging politikala o iba pa ang desisyon at 49% naman ang undecided. Sa kabila nito, maaari pang magbago ang kahihinatnan ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. We've only had 3 days of the impeachment trial, so marami pang pwedeng mangyari over the course of the next few weeks. My sense is yung mga ibang senator judges, they have already made up their mind kung ano yung decision nila. And that's why I'm basing it on that. But some of them possibly can still change their minds. And it can affect the outcome of the impeachment trial. Naniniwala si David na hindi dapat magpa-pressure ang mga senador sa opinyon ng publiko. Aniya, dapat na ibase ng mga ito ang desisyon sa kung ano ang lalabas sa nagpapatuloy na paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa pagkakataong ito, makakausap natin ngayon ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Sec Ronald, and welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Nina at saka Jack. Long time na kasi. Isang maulan na gabi at weekend pa sa ating lahat. Speaking of maulan na gabi, sinabi po ng dating Chief of Staff ni VP Sara, prepare for Typhoon Inday. Natakot po ba kayo? Or nakapag-prepare na ba tayong lahat? Oo, para kay Typhoon Inday. Parte lang ng kanilang drama sa tingin nyo, Sec Ronald? Hindi ako masyadong natakot dahil umiwas yung bagyo sa Philippine Area of Responsibility at palabas na bukas. Ang daladala niya ay yung ulan. Ang daladala niya ay yung ingay. Pero yung bagyo, parang lumihis Parang yung Invictus, 11 seconds lang bumisita ang Vice President sa Senado. Although maganda sana na sumilip man lang siya dun sa hearing, dun sa trial. So pinapakita ho ba nun, Sir Ronald, parang ano lang yun para sabi nga optics lang talaga. Wala naman talaga siya planong pumunta doon or lumahok doon sa trial. Talagang may pinapakita lang siyang statement. Tama po. It could be 2 things. Optics, parang nagparamdam siya na hindi ako natatakot. Although, siya kasi naghamon ng bloodbath dati, kung maalala nyo Opo. No? Tapos ngayon, siya yung nagbanggit na blooded pala siya. Ikalawa, ay siguro baka kinausap niya yung kanyang mga defense lawyers para hindi naman batuhin ng computer, no? Katulad dati, kung hindi baka pagalitan ng kaunti. Dahil parang talo sila doon sa first round. No? Dahil yung mga bata, hindi pa kabisado na itong impeachment trial is both a political process and a judicial process. Yung kanilang conduct, parang sila na sa isang hearing ng Regional Trial Court. Parang nakalimutan nila, this is also a political process. At doon yung strength ng prosecution. Nabalansin nila yung dalawa. Impeachment as a trial, as a judicial process, and a political process. No? Kaya baka napagsabihan. Hindi naman nabato ng laptop. Ano po ba yung mga, let's say, glaring examples? Magbigay nga po kayo ng mga, let's say, 3 examples na nagpapakita na masyado nilang tineknikal itong impeachment trial, na tama po kayo, bagamat ito ay sabi nga nila legal process, constitutional process, pero sa mata ng ordinaryong Pilipino, parang hindi makinikitil, pero pinipigilan siyang magsalita. Yung witness po natin, na in fairness, Antibay. anong masasabi niyo rin sa witness? Well, medyo weird na kinakailangan ang 3 araw na grilling ng isang witness para i-authenticate ang isang video na napanood ng buong mundo. Diba? Lahat tayo nakapanood At nakakatawa na kinwestiyon pa ni Senator Robin Hood Padilla kung nasaan yung original na tape ng video. Parang hindi na naunawaan kung ano nangyari. No? Pero yung isang glaring dyan ay
halos naka 49 objections si CJ Narbasa. Oo nga po. No? Oo, naka 4. Binibilang ko no? Habang si Ligutan, medyo nabalansin niya yung judicial process at political process. Katulad ni Congresswoman Luistro. Inilink niya yung usapin ng accountability, yung usapin ng impeachment sa pangkaraniwang tao, sa mga mamamayan. Habang si Attorney Sison, in-invoke niya yung isang napakalaking non sequitur na 32 million ang bumoto sa Vice President. Parang ano kinalaman nun sa impeachment trial? Dapat nga yung breach of public trust, dapat nga mas tatamaan siya dahil mas maraming bumoto sa kanya at i-argue ng prosecution na hindi niya dineliver yung kanyang dapat ginampanan bilang Vice President by threatening the President na siya yung beneficiary. Yun yung hindi masyado na pag-usapan na yung threat niya sa Presidente, the highest official of the land, ay ginawa niya habang siya yung beneficiary, siya yung papalit kung sakaling matuloy yung threat. No? Yun, very glaring yun. Maliban pa sa very public yung ginawa niyang threat. So yung threat niya ay merong intent as well as may capability. Dahil kaya nga may kaso yung kanyang tatay at saka yung kanyang kaalyado si Bato sa ICC for crimes against humanity dahil yung kanyang pamilya may capability na pumatay at magpapatay ng libo-libong tao. So medyo para sa akin, ako naman, di ako abogado, no? Marami pang dadaanan yan. Meron pang 8 na session. No? Pero para sa isang non-lawyer, parang open and shut case ito. At least itong article na ito, mahirap ito depensahan Mahirap ito depensahan. Dati, dinedepensahan nila yan dahil hyperbole daw, na misconstrue daw yung sinabi, hindi daw niya sinabi, at na-splice daw. Buti na lang, hindi nila ginamit yan dito sa hearing. Buti ba, dudurog yung kanilang defense. Ang kanilang depensa ngayon ay context at saka hindi naman siya high crime. Oo. Yun yung kanilang sinasabi. Ang isa pa po, bakit kailangan i-authenticate itong video na ito na sinabi niyo, nakita ng buong mundo, Pero parang ang gusto pala nilang palabasin ay yung konteksto kung bakit niya nasabi. Dahil sa katabi nga niya, 'di ba? Nandun si Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang Chief of Staff. Nasabi niya dahil doon, kaya nga pinapatawag So anong connection nung authentication pa? Parang inamin naman nila na authentic na to Oo, kumbaga inamin na nila nandun. Ngayon, nilalaban na lang nila ay yung context kung bakit siya nagkaroon ng ganung outburst. Tama po? Tama. Inamin na nila na authentic yung interview kontra to sa ini-invoke ni Robin Hood Padilla. No? Inamin na nila yon. Inamin din ng witness na ito ay hindi conditional. Walang conditional threat. This is an absolute threat. No? Paano kung kung yung threat ay na-implement na, hindi na siya conditional, hindi na siya threat, murder na siya. No? Kaya medyo natatawa ako dun sa exchanges na dyan. From ako non-lawyer perspective. No? From a non-lawyer perspective. Kaya nga, baka ito yung kanilang medyo hindi ganun kadali na depensahan. Kaya kung ano-ano na lang, objections, pang-divert ng attention, no? Sinasabi nila, hindi naman kayang patunayan na nag-hire ng assassin. Wala namang kinalaman yun doon sa grave threat. Ang mahalaga, may threat. Whether papatunayan na nag-hire ng assassin o hindi. May threat, may context daw dahil threatened din daw si Sarah tsaka yung kanyang pamilya. No, yung Romanov project. Ang unang nagbanggit ng Romanov, yung kapatid niya si Baste, labang kay BBM. Na baka mangyari kila BBM yung nangyari sa Romanov. That was long before itong incident na ito. Kaya sa kanila nagsimula yun Kaya ang akala siguro nila ay nakakalimutan na ng tao yun. Pag nasa social media, mahirap na makalimutan nandun. Kaya ngayon, binabalikan yan, no? Oo. Kaya, bukod sa threat. Hindi ko alam. Opo. Bukod sa threat na very obvious, yung kanyang fitness to be Vice President because of this outburst, di ba? Isa pa yun sa angulo na tinitingnan ng prosecution. Well, tama yun. Hindi ko lang alam paano nila hahandlein yan. Dahil hindi ka na pwedeng magdagdag doon sa articles of impeachment. Baka, looking back in retrospect, baka ginawang number 5 article yun. yung fitness ng vice presidente. Pero hindi ko alam kung papasok yun sa usapin ng articles of impeachment. No? Pero sa ibang mga bansa ay mahalaga yun para matanggal ang isang sitting president. Yung kanyang
capacity, no, psychological, physical, no, yun ay fina-factor in. Sa atin lang medyo wala pang ganong klaseng precedent. Pero ako from a non-lawyer perspective, dapat kasama 'yon, no? Kasama 'yon. Dahil kung ikaw ay vice president, you're a heartbeat away from the president. Tapos ikaw pala ay mentally incapacitated. Delikado 'yon. Then you're just a heartbeat away from the president. Lalo na kung tinethreaten mo yung president. Ikaw ang papalit. Tapos yung pala mentally incapacitated ka, no? Dapat talaga bahagi 'yan dito sa impeachment. And ito po, huling tanong lang po, ano yung ni-expect kaya natin na next week? Dahil ito nga, papatawag si Attorney Zulaika Lopez. Ano po yung mga expectations po natin sa week 2 na impeachment trial? Well, originally, hindi naman kasama sa schedule si Zulaika No? Ang defense naman na nagbanggit sa kanya, kaya naisip siguro ng prosecution, isama na. Diba? Ang tingin ko, ngayong weekend, o baka ngayong araw na ito, nagre-review yung defense ng kanilang strategy. At tingin ko, kung hindi sila magbabago ng strategy dito sa article of impeachment ng grave threats, medyo pupulutin sila sa kangkungan next week at yung susunod na mga linggo. Kaya kailangan nila mag-adjust. Kailangan matuto sila sa prosecution na tinitignan ito both as a judicial process and as a political process. Kaya si Attorney Ligutan, si Chel Jokno, si Congresswoman Luistro, nababalansin nila yung dalawang aspeto nitong trial na ito. Na medyo hirap yung mga bata sa defense. No? Kaya tingin ko mag-a-adjust sila ng strategy or baka palitan nila yung mga haharap na abogado. Na proposal ng isang kaalyado nila, si Sal Panelo. Proposal ni Panelo, palitan daw yung mga defense lawyers. No? Hindi, bahala na sila dyan. Doon nga siya di ba? Kitang-kita siya doon, no? Nanonood Pero hindi ko makita yung sa mata niya kasi may shades Oo, kung disappointed ba siya or what Pero hindi rin naman ganun kagalingan si Sal Panelo, no? Baka yung ka-level ni Sal Panelo, yung mga senador na nagpapanggap na defense lawyers. No, dahil mukhang yung dalawang Cayetano hindi naman nasalang sa litigation yun Tapos kung magsalita sila, parang sila ay napakagaling na ng mga abogado. Nagkalat din sila doon sa kanilang patronizing, condescending, at saka yung kanilang credentialism na attitude. Biro mo, napaka-condescending ni Pia, pati yung kanyang mga kapwa judges, parang iniinsulto niya. No? Kaya tingin ko, mismo yung mga senador, nakakampi nila, na ang asta ay defense lawyer, mismo yun ay nagkalat ng gusto. Kaya siguro lahat sila nag-a-assess ngayon. All right. Pero baka wala silang self-awareness Kung wala silang self-awareness, mahirap sila mag-adjust. All right. Malay po natin. Tingnan natin next week. Pero nandyan na sa video no? Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas, sa pagpapaunlak po sa amin ng panayam. Salamat din. And happy weekend. Salamat din, Ninja. Tsaka Jack. Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinundena ng House Prosecution Panel ang umano'y paglihis ng usapin sa pamamagitan na personal na pag-atake sa mga prosecutor. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Party list. Okay, we will to start. Nanawagan ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na ibalik ang atensyon ng publiko sa ebidensya at sa mga isyong dinidinig sa impeachment trial matapos umani ng panlalait sa social media ang ilan sa mga prosecutor. Kabilang sa mga naging tampulan ng memes, si Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro at Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan. Again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? Para kay Garin, hindi dapat personal na katangian ng mga prosecutor ang pagtuunan ng pansin, kundi ang laman ng kanilang mga sinasabi sa impeachment court. Kailangan bang pagtawanan yun? No!
It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Andyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand. Kasabay nito, sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila nalululong na umano sa politika ang pamahalaan. May mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No? So, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan. Habang naghahanda ang House prosecution para sa susunod na linggo ng impeachment trial, muling iginiit ng panel na dapat pagtuunan ng pansin ay ang ebidensya at mga alegasyong nakapaloob sa articles of impeachment, hindi ang personal na pag-atake sa mga abogado at prosecutor na gumaganap lamang anila ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Sa puntong ito, makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario para pag-usapan kung ano ba ang asahan natin sa week 2 ng impeachment trial. Magandang gabi, Attorney Reyes, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Sir Jack, at lahat po na nakikinig ngayon na nanonood. Thank you for having me again. Okay, Attorney Reyes, kung tutusin, sinasabi madali lang patunayan itong Article 4 kasi nga yung utterances ang ating pinag-uusapan dito. Tsaka doon sa pangkaraniwang tao, yung mga hindi naman, mga non-lawyers sa tulad ko, hindi ba dapat ang pinapatunayan lang naman dito ay na binigkas talaga ng ating Vice Presidente yung mga words na iyon at wala na dapat inaano kung ano yung konteksto kung bakit niya sinabi yun dahil ang dapat lang patunayan ay binanggit niya ito. Yeah. Under our laws kasi, lalo na sa ating rules of court, meron tayong dalawang klase ng due process. It's the substantive due process at procedural due process. At kabilang na nga dito is to ensure na lahat po ng karapatan ng isang akusado ay na-consider or ginawa, especially ng mga enforcement agencies. No? Kaya tinitignan po yung authenticity dito kasi that's also part of the requirements under the rules on electronic evidence na nilabas ng ating korte. Sasabihin nyo ba, hindi naman kailangan sundin supposedly ng impeachment court ang rules of court. Pero klaro din po na nakalagay sa Senate Rules on Impeachment na kapag ang particular aspect na yon hindi nakasaad sa Senate Rules on Impeachment, ang susundin or ang supplementary na susundin ay yung Rules of Court. So, ang ginagawa ngayon ng impeachment court, since wala silang nakalagay doon na specific rules on how to deal with electronic evidence, they are following the rules na nakalagay sa Rules of Court, which states na bago mo i-present ito as evidence, dapat may authentication. Dapat hindi rin siya illegally obtained at dapat hindi siya altered. Okay. So ito yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon. Tama ka naman, Sir Jack. Kung ako yung tatanungin mo, oy, nandyan na yan eh. Sinabi niya na yan. Walang argument dito. Hindi katulad ni Senator Robin Padilla na gusto niya pa talaga question kung sino ba talaga, kung si VP Sara ba talaga nagsabi nito. Pero at the end of the day kasi, we all watch this. Millions of Filipinos watch this live. So wala na, they cannot really deny anymore na siya talaga yung nasa video. And attorney, ganito nga kasi kaya ako tinanong yan dahil pinapapunta nila next week si Attorney Zulaika Lopez para ipigay yung context bakit nagkaroon ng ganong klaseng outburst. Pero kailangan pa ba talaga yun? Na kailangan mo nang alamin kung ano yung context ba't siya nagkaroon ng nag-trigger yung outburst niya na ito? Yeah, well, that's also precisely the reason kung bakit nila gustong i-play yung whole 2 hours, di ba? Kasi we're saying, the prosecution is telling them na, 2 minutes lang i-play nyo kasi yun yung kailangan natin i-present. Pero ang sinasabi ng defense, i-play natin yung 2 hours. For me, aksaya yun ng oras. Kasi tama ka, Sir Jack, the context is irrelevant anymore. Just as long as sinabi ni VP Sara na gusto niyang ipapatay ang presidente, meron siyang assassin na kinontract, that in itself is already, for me, impeachable. Kasi that is not only an attack on an individual, that's an attack
on the entire country kasi nga part of our national security ay i-secure din ang safety ng presidente. So I think yung pagpunta lang talaga ni Attorney Zulaika is not only part of optics but it's also probably a strategy para to prolong the process. And at the same time kasi hindi naman talaga lumabas or supposedly hindi naman talaga kasama si Attorney Zulaika dito. Pero kasalanan din ito ng defense because they mentioned Attorney Zulaika. And nakita siguro ng prosecution na, sige, ano na nga rin natin, let's take advantage of the fact na gusto nilang i-highlight si Zulaika. So I think I don't know what their strategy is, pero for sure may iniisip ngayon ang prosecution. That's why gusto tawag si Attorney Zulaika. Okay, may iba lang ako, maiksi lang ako, Attorney. No? Sabi ko sa inyo, follower nyo ako sa social media. Nakita ko po yung post nyo about dun sa 18 Maleta Boys. Medyo interesting po yung point nyo doon. Yung sinasabi na yung credibilidad nila pagdating about kay former Congressman Zaldico at former Speaker Romualdez, doon may credibility yung kanilang affidavit. Could you explain doon? Okay, so sinabi po kasi ni spokesperson si Attorney Miko Clavano. Sinabi niya po na basically they're going to look at the testimony of the 8 ex-Marines, no? Titignan daw nila when it comes to implicating Zaldico and si Martin Romualdez kasi sinasabi nila na consistent daw. So basically they're saying may credence or may credibility yung testimony nila pagdating sa isang aspeto. Pero sabi nila for the rest they will not focus on that. Meron po tayong prinsipyo under the law, the falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin po nito, if there are questionable na mga entry sa isang affidavit, dapat questionable na rin po yung the rest of the entries. And at that time na hindi ka pwede maging selective kung ano lang yung part ng ng affidavit yung gagamitin mo. Dapat at po in whole and in whole po dapat ang gamitin ng ombudsman. So kung gusto nilang gamitin ang affidavit na yon para itukoy siguro, I don't know kung anong rason, pero kung gusto nilang itukoy kunyari si former House Speaker Martin Romualdez as the mastermind of the flood control scandal, it will also mean that they should also investigate everyone who was mentioned in the affidavit of the 18 Marines. Kasi nga, again, at the end of the day, we cannot be selective about this. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Reyes. And next week, medyo excited ulit. I'm sure live ka nga nanonood sa Senado. Again, happy weekend, sir. At mabuhay po kayo. Happy weekend, Sir Jack. Maraming salamat po. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makalahok bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalik si Mari Ocampo. Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na payagan siyang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng Senado. Sa 7 pahinang resolusyon, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan ang mosyon ng senador. Iginiit ni Estrada na kinakailangan ng partisipasyon niya bilang Senator Judge dahil nakasaad sa Constitution na kailangan ng boto ng 1/3 ng lahat ng senador para mahatulan ang isang opisyal sa impeachment. Pero ayon sa Sandigan Bayan, bukod sa pagiging detention prisoner, nananatili ring suspendido sa pwesto si Estrada dahil sa kasong graft na kinakaharap nito. Batay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, automatic isinasa ilalim sa preventive suspension ang isang incumbent official na nahaharap sa kasong graft. Kasalukuyang nakadetene si Estrada matapos maaresto kaugnay ng plunder at 2 bilang ng graft na isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y manomalyang flood control budget insertions. Ito na ang 3 beses na nahaharap si Estrada sa kasong plunder. Kahit napawalang sala sa 2 naunang kasong plunder, nakabinbin pa rin ang ilan niyang kasong graft. Sa kasulukuyan, mananatili muna siyang nakadetene at suspendido sa puwesto habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang pinakahuling kaso. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Humarap ang mga tauhan ng PNP, CIDG at PNP General Hospital sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong Biyernes para magbigay ng update sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta.
Mula kasi nang maaresto nitong Lunes, nakakonfined pa rin sa ospital ang senador. Nagbabalik si Mari Ocampo. 4 na araw na ang nakalipas mula nang maaresto si Senador Rodante Marcoleta. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sumasa ilalim sa arraignment ang mambabatas. Ayon sa findings ng PNP General Hospital, kasama ang mild pneumonia at degenerative disc disease kung saan kinakailangan niyang sumailalim sa rehabilitation therapy sa mga iniindang sakit ng senador. Sa kabila nito, namataan sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla na bumisita kay Marcoleta ng magkahiwalay na araw nang walang face mask sa kabila ng rekomendasyon ng PNP-GH na ilagay si Marcoleta sa isolation. Bagay na kinwestiyon ng Sandigan Bayan 3rd Division. We apologize that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. But when we talk about the arresting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide. Dagdag pa nila, inaprubahan ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico II ang pagbisita ng dalawa. Personal daw na request ni Marcoleta na hayaan siyang mapuntahan ng dalawang politiko. Hindi naman nakapagbigay ng paliwanag kung ano ang naging basihan kung bakit napagbigyan ang kanilang pagbisita. Yung dalawa lang na sa requested party na yun ang napayagan. Hindi, wala siyang entourage, wala siyang ano. Wala naman po tayong favoritism. Again, it is restricted given with his medical condition at a very limited time yung bisita lang. Samantala, ayon kay Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, bumubuti na ang kalagayan ni Marcoleta. Ngunit iniinda pa rin niya ang pananakit ng dibdib at mabilis na pagtibok ng puso. Idineklara ng fit to travel ang senador. Ngunit kailangan pa rin nilang ma-confine si Marcoleta dahil sa kanyang mga sakit at kinakailangan ding matapos ang 7-day course ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia. Sa July 15 pa, posibleng humarap si Marcoleta para sa kanyang arraignment ayon sa PNP General Hospital. Depende na lang sa magiging karamdaman niya, posible na rin na makapaglabas ng commitment order para malaman kung saang detention facility makukulong ang mambabatas. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.